Kamusta, fire signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang tasa reading, alamin natin kung ano ang energy mo ngayon. At general reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Pinapakita sa tasa na ito na may mga fire signs na humihiling ka sa Diyos. Kinakausap mo siya kung kahit nasan ka man. Lalo na kapag hindi maganda yung sitwasyon mo or kondisyon. Pero ang hindi alam ng fire signs, merong nakalaan na magandang kapalaran sa iyo kesa dun sa hinihiling mo. Hindi naman ninanais ng Diyos, ng universe, or ng guide mo na palagi ka na lang tutok sa pag-unlad. Ang gusto rin ay yung ma-enjoy mo din yung buhay mo. Kasi sa pagre-relax ay dun ka mas makakaisip ng positibo. Lalo na't may ilang fire signs na meron kang sitwasyon na dapat bigyan ng pansin. At saka, pinapakita rin sa tasa na meron kang bagong tatahakin na journey o kaya meron kang trabaho or business na sinimulan pero hindi siya ganun kadali. Kakailanganin ng patience at saka pakikinig. At saka ang isa pa sa meaning na ipinapakita ng tasa, pwedeng ikaw ito or ibang tao. Hindi dapat nakikialam sa teritoryo ng iba. Ang magiging sanhi nito ay yung matagal na pagtatalo. Meron kasing person na may hawak ng katibayan pero yung isang person, salita lang. Kumbaga narinig niya sa family niya or sa ninuno or magulang. Ang ilan sa inyo merong pinagtatalunan patungkol sa pamana or ari-arian. At saka guys, kung merong usapan na kailangan ng legal, makinig ka rin sa payo ng mga kasama mo or family. At ano man yung kinakaharap mo na problema, magkakaroon din ng kasunduan. Pwedeng ikaw ito or ibang person na edukado or merong kaya sa buhay. Merong person na matagal nang hindi nakauwi ng bansa natin at magkikita kayong muli. Kung hindi itong taon na ito, next year, isosorpresa ka niya sa pagdating niya or sa magandang balita or regalo. Pasensya na kayo guys sa sasabihin ko pero merong person na namatayan ka ng loved one. Hanggang ngayon kasama mo siya. Lalo na kapag naiisip mo siya, lalong nahihirapan yung person na i-let go ka kasi sobrang nag-aalala sa iyo. At meron ding couple or person na gusto mo sanang magpunta ng ibang bansa or ibang lugar para magtrabaho. Pero napapansin mo yung person mo, hindi man niya sabihin sa'yo, yung pinipigilan ka niya. Nararamdaman mo ito kaya tinatansya mo yung situation. Hindi mo iniisip yung pansarili mo lang. At saka masaya ang nangyayaring sitwasyon sa buhay ng mga fire signs. Pwedeng mula ito sa person mo, sa family mo, or anak. At pinaghahanda ka base dito sa tasa reading na may mga hindi magandang balita na darating sa iyo. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi may mga magandang kapalit. Yung mga magiging kalungkutan or sakripisyo na ginagawa mo. Posible itong mangyari pagkatapos ng 3 buwan o kaya magkakaroon ng meeting.
At saka merong mga financial reward na mangyayari sa buhay mo na magpapatuloy. At saka meron ding importanteng tao na makakatulong sa'yo na para mas maging maganda yung takbo ng karir mo. Gamit naman ang mystical cards, alamin pa natin yung ibang detalye or advice. Itong unang card ang nagsasabi na magkaroon ng paninindigan sa kung ano yung tingin mong makakabuti at saka pinaniniwalaan mo. May taong mananamantala dahil sa hindi mo pagkibo sa situation. Kailangan dagdagan mo rin ng tapang para sa sarili mong karapatan. Itong card naman na ito ang nagsasabi na magtiwala ka sa sarili mo. Huwag mong isipin na powerless ka sa situation. Magtiwala ka sa sarili mo para yung gusto mo na resulta ay makakamit mo. Itong card naman na ito ang nagsasabi na merong situation, bagay, person na magugustuhan mo agad. Hanggat maaari ay huwag kang patangay sa emosyon na nararamdaman mo. Gamitin mo pa rin yung isip mo para makasigurado ka sa sarili mo na ito talaga yung gusto mong mangyari sa iyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ng tarot cards. Four of Wands, Page of Pentacles, Six of Swords. Merong big surprises na magaganap, may celebration, pwedeng sa karir mo, sa family mo, or sa negosyo. Patungkol din ito sa pagta-travel. Pwedeng makakauwi ka na sa Pilipinas o kaya ito na yung time na makakapag-abroad ka. Merong person na magbabakasyon. Sa career or negosyo, ito yung excellent moment ng tagumpay mo. May mga person kasi na nakapag-abroad ka, tapos masusundan muli. Meron ding sa negosyo na ngayon ka mas napapansin. At saka meron ding situation na ang ilan sa inyo gusto mo na mag-quit sa trabaho mo. Pero sa tingin ko, magpapahinga ka lang. Para sa ilang single, may potential person kang makikilala na committed naman sa relationship pero hindi siya focus sa emosyon. At kailangan nyo itong pag-usapan kapag getting to know pa lang kayo ng person na dapat balansehin yung bubuin yung relasyon para magtagal ito. Kung nakapunta ka na sa party, meron ng spark dun sa person na nakilala mo. Wala pang pagkilos mula sa kanya pero yung meron na siyang nabubuong feelings sa iyo. Ang ilan sa inyo hindi pa nakakapunta or biglaan na pupunta. Ang ilan na nasa relationship, stable yung relationship nyo. Medyo nawawala yung spark or yung sweetness pero hindi naman ibig sabihin maghihiwalay na kayo. Kasi ang ilan sa inyo, LDR ang relationship.
Pero yung pagmamahal, nandoon pa rin sa isip at puso nyo. The Moon, Queen of Swords, King of Cups. Sa mga cards na ito, kayong dalawa ng person mo yung pinapakita. At yung person mo, meron siyang surprise sa iyo. At ikaw naman, ayaw mo ng surprises. Gusto mo yung sinasabi niya agad sa iyo kung ano yung problema niya, nararamdaman niya, o gumugulo sa isip niya. Lalo na't ang ilan sa inyo, LDR ang connection nyo or relasyon ng person na ito. At saka, may mga fire signs na pwedeng pareho kayo or isa sa inyo ng person mo ang meron ng anak sa naunang relasyon. Sa financial, ito yung hindi magandang panahon na para mag-invest. Kailangan mag-save ng money. Ang nakakabuti nito ay marunong kang mag-manage ng financial. Kumbaga, natututo rin yung kapwa mo or person mo sa iyo. Hindi naman masama na tumulong ka sa kapwa mo or family mo, pero balansehin mo din yung pagtulong mo. May magandang balik yung pagtulong mo, pero kakailanganin mo din ng financial. Kaya, hindi lahat ipapahiram mo or itutulong mo. Magtira ka rin ng para sa iyo. Para sa mga single or nasa relationship, tingin mo yung person ay may inililihim sa iyo or meron ka pang hindi nalalaman patungkol sa kanya. At ang advice ng cards para sa mga single o kaya nasa relationship, mag-ingat sa bibitawan na salita o kaya pagtatanong sa person. Hindi naman ibig sabihin na sa mga single or nasa relationship, yung koneksyon o relasyon ay hindi na maganda. Hindi naman ganun yung ibig sabihin. Kasi mareresolbahan ano man yung gumugulo sa isip mo patungkol dun sa person mo. Ipakita mo yung emosyon mo na nasasaktan ka o kaya hindi mo gusto yung behavior niya. Ten of Wands, Nine of Swords, at the Death. Yung tagumpay or kasagutan sa mga tanong mo ay malapit mo nang makamit. Maraming mabagal na proseso na nangyari, may mga unhappy na situation, pero yung niluha mo dati, yung iluluha mo ngayon ay tears of joy. Kasi pagkatapos ng mahabang pagsasakripisyo mo, meron ng bagong simula na darating sa iyo. Pagkatapos ng changes or transition na nangyari sa buhay mo, meron ng rebirth na proseso. Pero syempre guys, depende pa rin ito sa kung ano yung gusto mong piliin. Lalo na kung ready na yung feelings mo sa mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At saka, ang nagpapadelay lang naman sa situation ay yung nararamdaman mo. Kung ready ka na ba or hindi. Pero magiging ready ka rin soon. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo, pangalagaan mo yung health mo kasi nakadalawang cards ka na para sa stress. At saka yung high blood pressure, mag-ingat din. Merong person na magkakaroon ng major operation, kaya kailangan ng dobleng pag-iingat. At pagkatapos nito, kasi yung death card, positive card yan lalo na sa health, na magkakaroon ng excellent recovery. Kumbaga, nakatulong yung pagpapa-opera ng ilan sa inyo kasi yun na yung way mo para maagapan yung problema sa katawan mo or kalusugan.
May mga person kasi na nagkaroon ng illness na kahit bata pa. Kahit gaano ka ka-busy o kaya meron kang problems, hanggat maaari matulog ka ng sapat. Itong tatlong final card muna yung alamin natin. Itong The Hangman, pangalawang card mo na ang ibig sabihin, nakagraduate ka na sa mga paghihirap or sakripisyo na dumaan sa chapter ng buhay mo. At saka kung meron kang pinoproblema pa rin, kailangan mag-reach out ka sa mga taong alam mong makakatulong sa iyo. Huwag mong gawing normal na mag-isa kang nagsosolve ng problem mo. Itong Seven of Pentacles naman ay nagsasabi na meron ka naman na talagang kasagutan sa mga problema mo. Kasi ano man yung mga challenges na dumarating sa iyo ay mapaglalabanan mo. At saka piliin mo yung sitwasyon na magkakaroon ka ng personal growth or development. At saka piliin mo din yung sarili mo, hindi palagi yung ibang tao or person mo. Kaya sinabing nakagraduate ka na sa mga mahirap na sitwasyon na nangyari sa buhay mo kasi magiging pabor na sa iyo yung kapalaran at lalo na future mo na yung iniisip mo dito. At saka hindi na rin bago yung mga dumarating sa iyo na problema. Alam mo na kung ano yung mga gagawin mo or solusyon sa problema. Nakakapag-adjust ka na. Para sa ilang single, ang advice ng cards ay huwag kang maghintay dun sa potential person na magparamdam ulit. Kasi meron pa rin namang darating na potential person na mag-aalay ng totoong pagmamahal sa iyo. Kapag mahal ka ng person, hindi ka niya paghihintayin. Siya yung mismong gagawa ng effort. Para mas mapalapit kayo sa isa't isa at makilala mo siya. Para naman sa ilan na nasa relationship, sinisikap mo na mag-work ang relationship niyo ng person mo. At saka, huwag din mag-isip ng mga bagay na hindi mo pa napapatunayan. Huwag mag-isip ng makakasira sa iyo at sa relasyon niyo. Dahil nasa stage yung relasyon niyo na may pagsubok, pero magiging pabor din ang kapalaran sa inyo. Ma-overcome niyo yung mga challenges or hadlang na nangyayari sa relasyon. Ito naman yung message or feelings ng person mo na pwede ring ipakita kung ano yung feelings mo dahil sa connected kayo sa isa't isa. Merong person na inaalala niya kung ano yung mga nangyari sa inyo sa nakaraan, yung mga happy memories nyo. Marami kang katangian na kakaiba sa lahat ng nakilala niya or nakarelasyon. Itong person mo na ito, yung mga pictures mo or pictures nyo ay tinitingnan niya. Nakaka-update pa rin siya sa iyo. Maybe dahil sa ang ilan sa inyo yung social media mo ay open, kaya nalalaman niya kung ano yung nangyayari sa iyo. Malayo man ang person mo or malapit, marami siyang ninanais or naiisip na mas exciting na gawin sa relasyon nyo. May ilan na magle-level up ang relationship nyo at meron ding ibang person na ang iniisip ay yung magsama na. At saka ang focus ng person mo sa ngayon ay yung mga napagplanuhan nyo sa nakaraan. At saka nabanggit ko nga sa naunang cards na merong isa sa inyo ng person mo ang may anak or pareho kayo or single parent
na magkakaroon na ng kasagutan yung tanong mo sa buhay. Ito naman ay pangatlong card na para sa ending ng situation. May mga bagay or sitwasyon na tingin mo hindi na tugma sa schedule mo or sa gusto mo. At ito na yung sinasabing transition or changes na mangyayari sa buhay mo. Kumbaga, hindi ka kaagad gagawa ng aksyon sa pagbabago pero magpapahinga ka lang muna. Titingnan mo muna yung sitwasyon or pakikiramdaman. Kasi sinabi na sa ibang cards na may mga situation na umuulit na lang. At saka alam mo na kung anong desisyon ang nararapat or dapat mong gawin. Patungkol man ito sa araw-araw na ginagawa mo, or sa family mo, sa person mo, or pang personal. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Gemini, Virgo, Taurus, Aquarius, Pisces, Libra, Capricorn, Scorpio, Leo, Aries. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. C, B, I, G, S, Z, N, U, O, L, Y.